Hi guys! So yun, mag-isa ako dito sa kwarto. No? Lagi naman ako mag-isa sa kwarto kasi sila dun sa taas is kasya sila dun, kompleto silang apat. So, dalawa ang bed. So, kada isang bed is dalawang tao. So, dito sa akin, kasya naman. Do, kasya naman ang isa pang tao. Kaya lang, syempre, pinagpala tayo sa height. Yun. So, nakukonsume ko yung buong bed and nung time na nandito yung sister ko and yung cousin ko, so, nagkasya lang talaga kami dito sa kamang to and ang liit para sa amin kasi ang laki ko, alam mo yun. Kaya, yun. At ayaw din naman nila dito matulog kasi nga may sabi-sabi na nga, may nakita nga ditong bata dati yung asawa ng manager nila. And mula noon, wala na talaga ditong nag-stay o natulog sa room na ito kasi natatakot sila na, syempre, sino ba naman na pag kinentuhan ng ganun, sino hindi matatakot? Kahit ako naman eh. Pero syempre, malakas yung loob ko. Hindi kasi ako pwedeng magpakain sa takot kasi pag yun yung iniisip ko, as in, hindi mo talaga ako mapapag-isa. Pero, siguro, sanay na din ako kasi dati sa previous kong assignment sa Quezon, sa Yaya, is nagkwentos din sila ng about sa ganun. Eh ako, lagi akong nag-iisa. So, syempre, hindi ka naman pwedeng magpadaig sa takot kasi wala kang mapapala. Sarili mo lang yung tatakutin mo, sarili mo lang, wala kang mahihingan ng tulong dun kung matatakot ka. So, syempre, lakas. So, yun nga, sabi ko nga is, yun, wala namang ibang tutulong sa'yo kundi yung sarili mo lang. So, talagang nalakasan mo yung loob mo. And, naaalala ko din noong nag-aaral pa lang ako ng college. So, sobrang layo nung school ko sa bahay. Na talaga magkukusyon ka ng oras. May subject ko dati na pang 6 p.m. So, umuwi ako ng, syempre, ang labas namin ng mga 7:30 pa. Dumadating ako ng bayan ng Mugpog sa amin, mga 8. Mag-iintay pa ako ng sasakyan ng biyahe papunta sa amin. So, ilang oras ako nag-iintay doon. Minsan nakakasakay na ako, mga 10 na ng gabi eh. So, nakikisabay-sabay lang ako doon sa mga sasakyan. Kahit ano na nga sasakyan. Siguro lahat ng sasakyan na may jeep, may truck, ano pa ba, may kotse, may honor, tricycle, yan, nasasakyan kong lahat. Makasabay lang yun nga, lakasan lang ng loob. And yun nga, eh, nung, kasi ako dati, nung estudyante nga ako, umuwi ako ng gabi. So, yung daan sa amin is, yung, alam mo yung, di highway. Pagbaba mo ng highway, may sapa. Then, pagtaas ng sapa, tataas ka sa amin. No? So, gaano kadilim yun? Nung time na yun, wala pang ilaw. Minsan yung cellphone ko nalolobat. Hindi nangangapa ako. Good thing na lang. Maliwanag yung buwan. So, nangangapa talaga ako. Sabi ko, Diyos ko, sana alam mo, mas yung kinakatakot is yung ahas. Eh, hindi ako natatakot dun sa mga, sabi nila, may mungo, may nagpapakita ngayon. Hindi ako natatakot. Natatakot ako na baka may maapakan akong ahas. So, ayun nga. So, ganun pati naman yung routine. Um, ngayong may work na ako kasi nagpa-transfer na ako dito sa Marinduque. Kasi almost 4 years na rin ako nasa Quezon. Tapos nag-transfer ng Batangas. Nag-request na lang ako magpalapit dito. Syempre para mas malapit sa pamilya. Nakakamiss din naman na makasama sila. So, yun nga. Kada Friday kasi, ang out namin is 5 p.m. So, 5 p.m., wala na kami masasakyan. Wala nang biyahe ng jeep. So, 4:30 pa lang, nagbabiyahe na kami. So, biyahe kami ng 4:30. Uwi ko sa bahay nun, mga almost 7:30 p.m. na ng gabi. So, sobrang dilim na naman ng dinadaanan ko. Doon may ilaw na ngayon, good thing may ilaw na, pero iilang poste lang yun, hiwa-hiwalay pa. So, hindi lahat masakop ng daan. Yun nga, thanks God na lang talaga na palagi pa rin niya akong iniingatan sa lahat ng uh,
lakad ko, sa lahat ng pinupuntahan ko, sa lahat ng pag-uwi ko, and yun, thanks God, maraming maraming salamat po. Bye-bye.